Sa bawat kanto ng ating bansa, sa bawat eskinita at gilid ng kalsada, madalas natin silang makikita. Kasama ang mga nakahilera nilang paninda, gulay, prutas, damit, laruan at kung ano-ano pa. Magmula umaga hanggang gabi, patuloy ang kanilang paghahatid ng pagkaing abot kaya, serbisyong kailangan at mga binibenta na nasa murang halaga. Ngunit higit pa sa paninda, dala nila ang pangarap at kwento ng bawat isa. Sa kanilang simpleng pwesto, nakapaloob ang pag-asa ng pamilya at ang patuloy na pag-ikot ng ating lokal na ekonomiya. Sila ang mga tinig na madalas hindi napapansin. Ngunit sila rin ang nagbubuklod sa ating pamayanan. Ako si Jomray C. Fernandez. At ako naman si Kate Winslet Alponpon at ito ang The Archives. Sa buong Asya, kasama na ang Pilipinas, higit kalahati ng mga manggagawa ay kabilang sa impormal na sektor na umaabot sa 81% sa Timog Asya at 65% sa Silangan at Timog Silangan Asya. Ayon sa World Bank noong 2013, 75% ng manggagawa ang nagtatrabaho sa sektor na ito sa Pilipinas, lalo na ang pagiging street vendor na isa sa pinakamalawak na panghanap buhay ng mga impormal na mga manggagawa. Bagamat mahalaga ang papel ng mga manininda sa pagpapatatag ng lokal na kalakalan at sa pagbibigay ng murang bilihin para sa lahat, sila pa rin ang kabilang sa pinakamarupok na sektor ng lipunan. Hindi tiyak ang kanilang kita, wala silang sapat na proteksyong panlipunan at limitado ang kanilang akses sa mga pangunahing yaman. Totoo, may ilang bentahe ang pagtitinda sa impormal na sektor, na mas kaunting bawal, mas mababang buwis at mas mura ang pagpapatakbo. Ngunit, kapalit nito ang matinding panganib, posibilidad ng demolisasyon, kakulangan ng proteksyong legal at hindi epesyenteng paggamit ng maliit na kapital. Toril, Davao City, marami ang maituturing na nagtitinda sa kalsada o street vendors malapit sa palengke. Isa na rito si Nanay Ninita Encarnacion, 80 taong gulang, tubong Santa Cruz, Davao del Sur. Kilala ko na noon pa si Nanay Nene na nagtitinda sa aming lugar. Magmula pandemic, doon na siya nagtitinda hanggang sa matapos ito at ngayon ay nagtitinda na siya sa gilid ng kalsada sa palengke. Alaon ako magikan yun dito. Abot ko dire, maalaon na migyan, anak ko dire. Launa pa lang ng madaling araw, bumabiyahe na si Nanay Nene papunta sa kanyang pwesto at umuwi sa tuwing alas 8 ng gabi. Nang, masayop ka di, kuhaong ko naman tinda ni mo kay kuan man, kanina ang naskarsada, kuhaong man gid na Ayon pa sa salaysay ni Nanay Nene, ang bagay na nakababagabag sa kanilang paninda ay ang demolition job na nangyayari sa isang araw sa isang linggo. Ngunit, sa kabila nito ay nananatili pa rin ang kanyang determinasyon upang makapaghanap buhay. Padayon magyugog paninda. Padayon magyugog paninda kay ayuhan ba nato di maninda no. Huwag dit ko maninda, wala man po mo kung magpuyo sa balay. Maninda ko.
Isa rin sa mga kasamahan ni Nanay Nene si Nanay Leticia, 61 years old na matagal nang nagtitinda sa palengke magmula pa noong 1992. Kanyang ibinahagi kung paano sila nagkakilala at nagkasama ni Nanay Nene pati na ang mga naranasang hamon sa lugar. Gikan nagrimulis buntag, hantod pa ka alas 2, pagka alas 4, balik sila dimulis. Ibinahagi naman ni Nanay Leticia ang madalas sa demolition job kung saan apektado ang kanilang hanap buhay. Atong huibis, kay nagdala ko isa akong gulay. Kining init pa kayo, siyempre gidaplin. Sus magani kay diha na ko, diha. Nanang demolisyon dani lada ka na gilabay ako sako dito dapita. Kusir ako anang sako sir. Ang gibiyaan nila ato dito na po sila sa unahan. Kay nakuha akong isa ka sako kaloy. Kwarta na to. Sa datos ng Department of Interior and Local Government o DALG, nasa 1,400 ang mga street vendors ang naaapektuhan sa ilang demolition jobs sa bansa, habang sa Davao naman ay nasa 250 na mga street vendors ang nakumpiskahan ng kanilang mga paninda. Kanang problema wala man. Ang problema man kanang demolisyon. Para kay Nanay Leticia, wala namang problema sa kanilang paninda, kundi ang madalas sa demolition job na nakaaapekto sa kanilang pwesto at kita. Wa tay mahimo kay ilang balaod. Padaplin na lang ta. Tapukon na to. Sana tapok nang ginasa dire wa na mamalit. Kami okay man sa mga paninda, makakwarta mi, makapalit mo bugas. Ang amaw lang nakuha kanang demolisyon. Wala gihalin. Sa pahayag ng Davao City Ancillary Service Unit o ASU, nanindigan sila ng kanilang mga operasyon ay bahagi ng papatupad na Executive Order No. 5 Series of 2017 na naglalayong panatilihing malinis at maayos ang mga pampublikong daan sa lungsod. Ayon kay Paul Bermejo, hepe ng ASU, matagal na nilang pinag-alalahanan ang mga vendor na hindi maaari mantinda sa kalsada o eskinita ng mga public market. Ngunit, pinapayagan naman nila itong magtinda sa sidewalk. Pero, hiling lang nila na huwag nilang okupahan ang yellow box o mismong kalsada. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Nanay Leticia na dumating ang araw na wala ng demolition job sa kanilang pwesto. Subalit, naiintindihan naman niya na ginagawa lang nila ang nakasaad sa batas at kailangan nilang sumunod dito. Sa aking pakikipanayam sa dalawang lola sa palengke, isa lang ang aking naisip ng mga oras na iyon. Naway maging matiwasay na ang kanilang paghahanap buhay at mabigyang pansin ng mga kinauukulan ang kanilang kalagayan sa bawat latag ng kanilang mga paninda. Sa aming paglilibot sa palengke, nakapayanam ng aming grupo si Nanay Helen, 60 years old na 3 dekada nang nagtitinda bilang sidewalk vendor. Gaya ni Nanay Nene at Nanay Leticia, pangunahin ding problema para kay Nanay Helen ang demolisyon, pati na rin ang pabago-bagong panahon. Demolisyon. Ulan init mi na adiri kay sidewalk vendor man mi. Kinahipos na mo pag magundang ang ulan so i-display na sad. So dili gyud malikayan nga nagyud malabay kay mga reject ba ma-reject na pagkaugma. Katong sa una gyud sa taas ko kanang isdaan di ako naglaray. Sa kabutihang palad, hindi pa naman nakukumpiskahan si Nanay Helen dahil na rin sa gobyerno ang nagpapatupad ng mga demolition job. Sa pagkakaroon wala pag yun. Kay mutuo man jud ta kay gobyerno man na pag ingon nila nga musaka so hipos mitanan isaka. So ang uban makita yun na mo sa mong kasikbit diri nga maimbarguhan yun. Ginakuanan kog dalan nga dili pwede nga wadan og dalan ni diri nga areas para sa mga tao. So ginasunod na ako. Syempre kaning ako nga gamay nga pwesto so giurong nako para sa dili sad ko ingon nga madimulis
Kagahapon, ginan namin sa demolition team na pwede lang atras. So, dili kita mo sopa, kay ilahan man ginang pagbuot. Pinahagi naman ni Nanay Helen ang kanyang pwesto noon at sa kanyang masiglang personalidad, hindi mo aakalaing may malalim na pinaghugutan si Nanay Helen sa pang-araw-araw. Wala na ako nag-after na makakwarta pagdaghan. Sa ako lang, maka-eskwela kong apo. Tapos, makakaon may 3 times a day. Pambaon nila. Nga dili may magkasakit. Maura na siya. Wala na ako kuan pa nga sobra-sobra pa. Start ko og Sunday ko. So dili ko mag-display. Tapos alas 3 sa hapon, hipos nami. Kaya na may mga pulis nga magrubing. Sa ngayon, si Nanay Helen ang tumatayong ama at ina ng kanyang 4 na apo. Wala na kasi ang magulang nito dahil hiwalay na. Dili jud na ako nga ikaulaw ning ani nga paninda kay ug dili ko maninda unsa may ibuhi ra ko sa akong apo, pakaon, eskwela gud na sila balon taga adlaw. Na mga oras na iyon, labis ang aking paghanga sa katatagan at paniniwala ni Nanay Helen sa kanyang pagtitinda. Sa kanyang edad, sana dumating ang araw na hindi na kinakailangan pang tumaguyod para buhayin ang kanyang 4 na apo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang 4.99 milyong Pilipino na nasa edad 60 pataas ang nagpapatuloy pa ring nagtratrabaho hanggang sa ngayon. Sa unang tingin, kahanga-hanga, isang patunay na kahit anong edad, kaya mo pa ring magsikap at kumayod para sa pamilya. Ngunit sa likod ng sikap at katatagan ng mga katulad ni Nanay Nene, Nanay Leticia at Nanay Helen, naroon ang isang katotohanang hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang katandaan na dapat sana'y panahon ng pahinga ay napipilitang ilaan pa rin sa paghahanap buhay. Matapos na ang aming paglilibot namin sa palengke upang makapanayam sa mga street vendors ng araw na iyon, hiniling namin na sana ang kwento ni Nanay Nene, Leticia at Nanay Helen ay marinig. Sa bawat pagtitinda nila, naway kuminang ang mga gintong kanilang binibenta sa gilid. Sa bawat latag ng kanilang paninda, nakalatag din dito ang kanilang pangarap, pag-asa at pakikibakan ng mga street vendors sa tuwid. Ang bawat latag ay kwento ng mga ordinaryong tao, matatag, masipag at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Muli, ako si Jo Marie C. Fernandez. At ako naman si Kate Yusuf Alconton. At ito ang The Archives.
I follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I'll be here never out with you. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing new is sweeter than with you. And in the street we run free, like it's only you and me. Geez, got something to see. Oh, let me go home. Home is where